Sa kanyang silid sa Sword Palace, tiningnan ni Jihan ang kanyang mga gantimpala para sa pagtapos ng pangalawang Link Quest. Nakakuha siya ng 10,000 achievement points at isang crystal fragment, pero hindi pa tapos ang lahat, at makakakuha siya ng susunod na Link Quest na tinatawag na Traces of the Disciple kapag umabot na siya sa Silver League. Mabuti na lang at nakuha niya ang Force, pero ang crystal fragment ay mas nakakabigo kaysa sa inaasahan niya. Ito ay isang one-use B-rank na item na nagbibigay sa manlalaro ng Divine Blessing. Maaari rin itong magamit lamang sa mga Bronze o Silver Zone. Ang biyaya ng Diyos ay isang bagay na tanging ang mga pinakamataas na gumagamit ng suporta tulad ng santuwaryo lamang ang makakagamit. Ito ay isang mataas na antas na buff na nagpapataas ng lahat ng kakayahan ng 50%, at ito ay itinuturing na isang kinakailangan sa mga mataas na antas. Gayunpaman, ang katotohanan na ito ay isang one-use item na maaari lamang gamitin sa mga mabababang antas ay labis na nakakapanghinayang. Gayunpaman, ang iba pang mga gantimpala ay higit pa sa sapat upang mapunan ito. Sa isang banda, umangat siya ng 3 beses at nakakuha ng 6,000 jeep dahil sa kanyang triple reward buff mula sa pag-clear ng bonus mission. Ngayon siya ay nasa level 13, at parehong level 17 ang kanyang martial power at force. May 12 na antas pa bago ang silver promotion game, kaya ang kanyang mga antas ay talagang hindi kapanipaniwala na. Nagtataka si Jihan kung may mga ibang manlalaro na umusad sa bilis na ito dati. Samantala, ang ibang mundong banal na item na ginamit niya sa tower defense na misyon ay nagsisimulang tumugon. Dahil natapos niya ang mga kinakailangan ng item, tumaas ng 2 ang kanyang banal na kapangyarihan, at ito ay nakipagsama sa lakas. Gayunpaman, kahit na naubos na niya ang kapangyarihan ng armas, at bumababa ito mula C-rank patungong E-rank, hindi tumataas ang kanyang mga stats. Mukhang hindi direktang proporsyonal ang banal na kapangyarihan at lakas. Bigla na lang kumikislap ang espada ng maliwanag na liwanag. Ang kapangyarihan ng 3 dantian na ginamit niya sa espada ay tumatagas, at mukhang hindi nito kayang tiisin ang kanyang atake. Napakadelikado kung hayaan lang na lumabas ang kapangyarihan, kaya kailangang isip-sip ni Jihan ito pabalik sa kanyang katawan. Ang proseso ay pumuno sa kanyang silid ng maliwanag at nakakasilaw na liwanag na umaabot pa sa labas. Samantala, sa isang gusali sa tabi ng palasyo ng espada, nagpapahinga sa isang hindi kaagad mapapansin na silid, ang recruiter ng Neo Self-Defense Force na kamakailan lang ay kilala bilang Sword King Family 878 ay hindi mapigil ang makaramdam ng kalungkutan dahil sa pagkabigo ng kanyang mga plano. Siya ang nagrehistro ng misyon sa Mage upang pilitin si Jihan na matalo sa kompetisyon. Ngunit sa kabila ng kanyang mga plano na makita ang status window ni Jihan, hindi pa rin niya nakuha ang gusto niya. Orihinal niyang gustong gamitin ang galit ng Mage kay Jihan, pati na rin ang alitan ng pamilya ng Sword King para sa kanyang kapakinabangan, dahil hindi pa rin natutudukan ang mga bagay-bagay mula nang umalis ang Sword King. Sa ngayon, kailangan niyang itigil ang pagkalat ng gulo sa laro sa pamamagitan ng pagpapanggap na kabilang siya sa pamilya ng Sword King. Magiging maganda sana kung nagtagumpay ang lahat sa isang subok, pero mukhang pinili niya ang isang kaawa-awang manlalaro para gawin ang kanyang maruming trabaho. Magiging maayos sana ang lahat kung sinira na lang agad ng Mage ang kristal, sa halip na magpalamig pa ng walang dahilan. Sa takbo ng mga pangyayari, baka mawala na niya ang pagkakataon na dalhin si Jihan sa Japan. Bilang recruitment manager ng Neo Self-Defense Force, agad na napagtanto ni Takeda Kazuo na si Jihan ay isang talentadong manlalaro, at kailangan niyang i-recruit ito gamit ang kanyang mahabang karanasan sa pag-recruit ng mga talentadong manlalaro. Gayunpaman, ang kanyang mga nakatataas sa kumpanya ay kikilos at gagawa ng desisyon lamang pagkatapos maipakita ang malinaw na impormasyon at ebidensya. Humiling sila ng ebidensya na tama ang kutob ni Takeda tungkol sa bronze player, at kailangan niyang gumawa ng isang bagay upang patunayan ang kanyang posisyon. Upang magawa yon, kailangan makita ni Takeda ang status window ni Jihan, na magbibigay ng hindi mapapasinungalingang ebidensya na si Jihan ay isang malakas na manlalaro na karapat-dapat sa interes ng Japan. Ngunit masyado nang matagal ang mga bagay, at nauubusan na ng oras si Takeda. Kailangan niyang itaas ang pusta at ilabas ang malalakas na armas upang matiyak na makakamit niya ang status window ni Ziyang Jihan. Kapag nangyari iyon, makakatanggap siya ng pahintulot mula sa kumpanya na gamitin ang parehong espesyal na pamamaraan na ginamit nila upang makuha ang Sword King. Balik kay Jihan, sa hindi inaasahang paraan, nagawa niyang maabsorb ang umaagos na kapangyarihan mula sa espada, at tumaas pa ang kanyang banal na kapangyarihan ng isang antas.
Ngunit sa pagkakataong ito, talagang tumaas ang kanyang antas ng puwersa. Mula dito, maaari niyang malaman na bawat tatlong antas ng banal na kapangyarihan ay katumbas ng isang antas para sa puwersa. Bukod dito, dahil ang kanyang martial power ay konektado sa puwersa, tumaas din ito ng isang punto, na nagdala sa parehong antas sa level 18. Sayang na nawala ang sandata, pero ang mga benepisyo mula sa pagkawasak nito ay nakabawi. Pero hindi pa tapos ang sistema, at sinasabi nito sa kanya na dahil ang halaga ng puwersa ay lumampas na sa 17, maaari lamang siyang sumipsip ng banal na kapangyarihan mula sa mga A-rank na banal na bagay o mas mataas. Malaking kapansanan iyon dahil napakahirap makahanap ng mga A-rank na banal na bagay. Pumasok si Seiya sa silid upang masayang sabihin sa kanyang tiyuhin na nakakuha siya ng 50 bilyong won na deposito. Ngunit naputol ang kanyang kasiyahan nang makita niya ang kalagayan ng silid kay Jihan. Sinusubukan niyang ipagwalang bahala ito, pero ang fountain ng dugo sa kanyang noo ay ibang usapan. Hindi pinansin ni Seiya ang kanyang mga pagtatangkang pakalmayan siya at hinayla siya papunta sa banyo para lagyan ng gamot ang kanyang mga sugat. Jihan ay sumunod lang sa kanya habang patuloy siyang pinagsasabihan na may ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos, nang matapos siyang lagyan ng benda ang kanyang mga sugat, nagpunta silang dalawa sa isang restoran upang kumain gamit ang perang natanggap nila. Matapos gumugol ng isang dekada sa US, talagang namimiss niya ang kumain ng liempo sa pamilyar na Koreanong atmosfera. Ito ang unang pagkakataon na nakapagkain siya ng maayos mula nang siya'y bumalik sa dati. Hindi pa ito bumabalik sa paminsan-minsan na pagkain sa labas, pero gusto lang ni Jihan na bumalik sa mga pagkaing pamilyar siya. Sinasabi ni Seiya na siya ang nagbabayad, kaya dapat humingi siya ng mas maganda at mas mahal. Jihan ay kumaway lang ng kamay at sinabi sa kanya na kakain naman sila ng lahat ng kanilang mga pagkain ng magkasama kaya pwede naman silang kumain ng mas masarap na pagkain sa ibang pagkakataon, pero sinabi ni Seiya sa kanya na hindi na sila kakain ng magkasama sa loob ng mahabang panahon. Nagpasya na siyang bumalik sa paaralan, at kahit na hindi siya mukhang ganoon, siya pa rin ang pangulo ng Student Council, kaya't kakaiba para sa kanya na magkaroon ng mahabang pagliban sa paaralan. Sinabi na ng guru sa kanya na maaari pa siyang magpahinga ng 1 linggo, pero malapit na ang araw ng pagpapala mula sa gift room, kaya hindi siya makapagpahinga ng matagal. Ang gift room ay isang bagay na lahat ay naranasan sa kanilang ika-18 kaarawan. Ang kaarawan ni Seiya ay ika-22 ng Agosto, at kahit sa mga impyernong panahong ito, sabik pa rin siyang naghintay para sa araw na iyon. Si Seiya, na nagnanais na mapalitan sa silid ng mga regalo ng akademya, ay umaasa na makakatanggap siya ng magandang regalo na makapagpapabuti sa sitwasyon. Nawasak ang pag-asang iyon nang makatanggap si Seiya ng isang F-rank na regalo. Iyon ang sandali kung kailan tuluyan nang bumigay ang matatag na si Seiya. Hindi niya maaring sabihin sa kanya na makakatanggap siya ng F-rank na regalo, kaya sa ngayon, dapat lang niyang subukang pababain ang kanyang mga inaasahan. Magsisimula na siya sa paaralan kinabukasan dahil Lunes, kaya makakakuha siya ng panibagong simula. Inaalok ni Jihan na maging personal na tsuper niya papunta at pauwi mula sa paaralan, at kahit na sinubukan niyang tumutol, nagdesisyon na si Jihan tungkol dito. Nagmumakmak siya at umiwas sa kanya, pero kahit anong gawin niyang magmukhang galit siya, hindi niya maitatago ang saya sa kanyang mukha sa kanyang desisyon. Kinabukasan, madaling araw, bumaba ang dalawa sa paradahan ng Sword Palace, ngunit natagpuan nilang wala na ang lahat ng sasakyan. Ang Sword King ay may iba't ibang uri ng sports car at supercar, ngunit ngayon ay ganap na itong walang laman. Mukhang ibinenta ng kanilang mga kamag-anak ang lahat ng mga ito nang hindi nila alam. Nagpasya si Seiya na magbus na lang, pero napansin ni Jihan na may naiwan na kotse. Ang tanging natirang kotse ay kotse ng ina ni Seiya, at mukhang hindi sila kumita ng marami mula rito, kaya't iniwan nila ito. Sa kabutihang palad nila, bukas ang pinto at nandoon ang susi. Sa kabila ng luma at sira-sirang itsura nito, nagawa pa rin ng kotse na mag-start. Medyo kinakabahan si Seiya sa katotohanan na sasakay sila sa sasakyang iyon, at iniisip ni Jihan na nahihiya siya na makita sa ganung lumang sasakyan, pero sinabi niya sa kanya na nag-aalala siya talaga. Tinanong niya siya kung ano ang ikinababahala niya, pero nakuha niya ang sagot nang dumating sila sa paaralan at pinapagalitan sila ng isang matangkad, mukhang galit na kalbo. Nasa Gangnam-gu Battle.net Academy sila, kung saan nag-aaral si Seiya, at sa parking lot, mukhang sinusubukan ng lalaking ito na makipag-away sa kanila dahil lang sa murang kotse na minamaneho ni Jihan. Sinubukan niyang utusan silang umalis, at tinawag pa si Jihan na pulubi,
na nagdulot sa ating MC na kalmadong lumabas ng kotse at sabihan ang lalaki na mag-ingat sa kanyang sinasabi. Ang ibang tao sa paligid nila ay agad nakilala si Jihan bilang ang Bronze Killer, at agad nilang kinuha ang kanilang mga telepono upang i-record ang interaksyon upang ma-stream ito sa internet. Sa ibang lugar, sa punong himpilan ng Divergent Guild, agad na tumayo si Harayan at sinabi kay Gaeyong na sumunod sa kanya nang makita niya ang video at nalaman kung nasaan si Jihan. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang hindi na muli si Jihan ay magmamalupit sa kanya. Balik kay Jihan, patuloy na pinupukpok ng lalaki si Jihan, at sa huli ay hinahanda na ang kanyang kamao para umatake. Hindi sinusubukan ni Jihan na hamarang, sa halip ay ginagamit niya ang lakas upang pigilan ang kamao bago ito tumama sa kanyang mukha. Pagkatapos, bago makapagsalita ang lalaki, pinigil ni Jihan ang kanyang bibig at itinumbo siya sa lupa sa nakaluhod na posisyon. Habang kalmadong pinagsasabihan ni Jihan ang lalaki dahil sa kanyang katigasan ng ulo, lumabas si Seiya sa gilid ng kotse at binalaan ang kanyang tiyuhin na may mga tao na nanunood sa kanila. Pagkatapos, mula sa kotse na pinasok ng lalaki kanina, may batang babae na kasing edad ni Seiya na sumilip mula sa bintana at tinawag si Seiya. Ang pangalan niya ay Kim Hee-soo, at siya ang vice-presidente sa Battle.net Academy. Mukhang kaibigan ni Seiya itong tao, at lumabas siya ng kotse para batiin si Seiya. Habang bumababa siya sa kotse, tinanong niya ang kanyang driver kung bakit siya nasa lupa, at nagsinungaling ito na madulas lang. Hindi pinansin ni Hee-soo ang pagtatangkang humingi ng tawad ng kanyang driver at tinanong si Seiya kung saan napunta ang lahat ng supercar mula noon. Inamin niya na ibinenta ng kanyang tatay ang lahat ng mga kotse, at lalo pang nag-alala si Hee-soo, at sinabi kay Seiya na dapat ay nakipag-ugnayan siya sa kanya sa sitwasyong iyon. Pagkatapos, nangako siyang ihahatid si Seiya sa paaralan mula ngayon. Ang aksyon at alok ay parehong biglaan, at hindi maitatago ni Seiya ang kanyang pagkabigla sa biglaang alok, ngunit patuloy na pinipilit ni Hee-soo at nag-alok pang sabihin ito sa kanyang ama. Pinapanood ni Jihan ang interaksyon, pero mayroong hindi tama. Hindi niya maalala na may sino man na malapit kay Seiya sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos, nakarating sina Harayan at Gaeyong sa Battle.net Academy, hindi pa umabot ng 10 minuto mula nang lumabas ang video na nagpakita kay Jihan, pero wala siya roon. Isang trabahador ang nagkumpirma na pumasok si Jihan sa kanyang sasakyan at umalis kanina, at nagdulot iyon ng higit pang pag-aalala kay Harayan. Nag-aalala siya na baka may mga banyagang scout na dumating para sa kanya, at gusto niyang agawin siya bago pa man nila magawa iyon. Pinigilan ni Gaeyong si Harayan na kagatin ang kanyang mga kuko, at sinabi sa kanya na magpakatatag, at napilitan ang isa pang babae na tanggapin ang sitwasyon at mag-isip ng bagong plano. Hindi niya siya natagpuan sa pagkakataong ito, pero mula ngayon susundan niya siya ng live hanggang sa matagpuan niya ito. Habang naglalakad siya palayo, pinapanood niya ang kasalukuyang laban kung saan naroon si Jihan. Tungkol naman sa laban, halata na ang magiging resulta. Si Jihan ay may napakalaking kalamangan laban sa iba pang mga manlalaro, at halos masyado na siyang madaling talunin ang mga ito. Sa kanyang mga walang pangalang banal na sining, pati na rin ang kanyang kasanayan sa martial arts, madali niyang napapabagsak ang lahat ng kanyang mga kalaban. Pinagpapraktisan niyang i-focus ang kanyang mga pandama at mabilis na mag-adjust sa mga sitwasyon, at mukhang nagiging pabor ito sa kanya. Pinipiga niya ang kanyang mga daliri at inilipat ang kanyang atensyon sa kanyang susunod na mga target, at sila ay mga taong naunang binugbog ni Jihan. Si Seung Jihan ay kilala na bilang lalaking tinalo ang isang flesh golem sa isang sulyap. Para sa sinumang manlalaro ng Bronze League na makakalaban siya, ito ay parang isang natural na kalamidad na imposibleng paghandaan. Nagtatapos ang laro, at muli na namang si Jihan ang nagwagi sa unang pwesto. Nakapagtala rin siya ng unang pwesto ng sunod-sunod na 5 beses, at ginagantimpalaan siya ng sistema ng 200% na pagtaas sa kanyang karanasan at kita sa GP. Naabot din niya ang level 15 na nagbubukas ng dungeon map bilang susunod na lugar niya. Ang dungeon ay isang uri ng laro na nagbubukas mula antas 15, at hindi katulad ng iba pang bahagi ng laro kung saan kailangan mo lang makipaglaban, ang mga dungeon ay may iba't ibang bitag, labyrinth, at mga palaisipan na kailangang malutas upang magpatuloy. Gayunpaman, hindi tulad ng ibang mga mode ng laro, ang mode na ito ay co-op, at may hangganan kung gaano kalayo ang kayang marating ng isang tao ng mag-isa. Kahit sa Battle.net, inirerekomenda nila na ang pakikipagtulungan sa mga kasamahan sa party ay isang mahalagang bahagi ng paglalaro sa dungeon mode.